Magandang umaga po mga kapatid. Bilang pag-iingat sa sarili at pagmamalasakit sa kapwa, paalala po na palaging magsuot ng face mask at face shield. Magdala ng sariling alkohol at sanayin ang physical distancing, 6 feet ang layo sa katabi. Hindi po muna maghahawak kamay sa Ama namin at hindi din po muna mag-shake hands o magbebesto-besto sa pagbati ng kapayapaan. Sa pagtanggap ng komunyon, ang priest presider na magsasabi ng katawan ni Kristo at sasagot ang lahat ng amen. Ito ay gagawin ng priest presider matapos ang consecration. At sa pagtanggap ng komunyon, hindi na magsasalita ang pare o ang lay minister. Sa palad lamang po tatanggapin ang komunyon. Para sa maayos pagtila sa komunyon, hintayin po ang hudyat ng ushers, waiters, and collectors kung kailan tatayo at pipila para sa komunyon. Sundan ang pulang cross na marka sa aisle para sa physical distancing. Sundan naman po ang araw kung saan ang exit matapos ang komunyon. Para sa maayos na paglabas ng simbahan, hintayin po ang hudyat ng ushers, waiters, and collectors kung kailan po lalabas ng simbahan. Inaasahan po ang pagsunod, pakikiisa, at pakipagtulungan ng lahat para sa maayos at solemn na pagdiriwang ng banal na misa. Maraming salamat po.
Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon po'y ipinagdiriwang natin ang ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Ang misa po sa umagang ito ay pangungunahan ng ating rektor at pura paroko, Reverend Father Andy Ortega Lim. Tatayo na po ang lahat. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Mabuting umaga po, Father Andy. Simulan po natin ang banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo din. Ipinakikita sa Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan, maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang ang banal na mula sa Diyos at sila'y sumusunod sa kanyang utos. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Pro-Life Sunday. Inaanyayahan tayong higit na pangalagaan at ipagtanggol ang dignidad ng buhay ng tao. Dumalangin tayo sa Ama para sa ikaing ito. Atin munang aminin ang ating mga pagkakasala. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggang. Amen. Walhati sa Diyos ang kaitaasan,
ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, minulwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Gawin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Uupo na po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel, subalit ipinahayag niya na balang araw, isusugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kanya. Natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong publihan natin
kalakasan, tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap niya nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iya'y inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Bagamat malaya ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala si San Pablo na higit na malayang makapaglilingkod sa Panginoon ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusang kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tatayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bayang nasa kadiliman, sa dilim ng kamatayan, ngayoy naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang ginalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya at mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uupo na po ang lahat. Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Ngayong pong linggo, sa ika-4 na linggo sa pangkaraniwang panahon, ipinahayag sa Ebanghelyo ang pagpapalayas ni Jesus sa masamang espiritu. Maaaring sabihin natin, si Jesus ay isang exorcist. Kaya niyang palayasin ang masamang espiritu. Una po, pinapahayag sa atin ng Ebanghelyo na upang madaig ang kasamaan, ang gagawin ay kabutihan. To defeat evil, we have to do good. We cannot conquer evil with evil. Hindi mo pwedeng matalo ang kasamaan ng kasamaan. Matatalo mo lamang ang kasamaan ng kabutihan. Kaya yung masamang espiritu, takot kay Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Alam nilang si Jesus ay pawang kabutihan at tanging kabutihan sapagkat siya ay Diyos. Kaya siya'y kinatakutan. Kapag naharap tayo sa napakabuti, parang tayong naiilawan. Ang kabutihan ay parang ningning, parang liwanag. Kaya kung tayo hindi mabuti, kapag nasa harap ng kabutihan, parang naliliwanagan tayo, naiilawan. May kasabihan tayo sa Pilipino, yan, nailawan ka. Nailawan ang ginagawa mo. Yun ang pamamaraan. Tuwing ako po yung nagpapakumpisal, sinasabi ko sa mga nangumpisal, pagdasal mo, yung nasaktan mo at nakasakit sa iyo. Bukod sa pagdadasal, gawan mo ng kabutihan, hindi lamang yung nasaktan mo, pati yung nakasakit sa iyo, gawa ng kabutihan. Pray for them, do something good to them. That's the only way to defeat evil. Kanya nga, itong linggong ito ay pro-life din. Di mo pwedeng itaguyod ang buhay ng pinag-uusapan ay kasamaan. Ano bang ibig sabihin?
Muling isinusulong ang panukalang batas para ibalik ang parusang kamatayan o death penalty. Sabi ni Bishop Abilio, sabi niya, it is foolishness. Papatayin mo yung pumatay ng iba. How can you correct kung papatayin mo din yung nakapatay ng iba? You cannot conquer evil with evil. You cannot conquer death with death. Yan ang sabi ni Bishop Abilio, that's foolishness kasi ang papatayin mo yung nakapatay. Paano niya maitutuwid yung kamalian niya kung papatayin mo din siya? You can never conquer evil with evil. You can only conquer evil with goodness. At ipagdasal natin ng kabutihang yan. Noong mga early 90s, may isang movement na malakas, yung active non-violence. Pag pinura ka, ang sagot mo ay mabuti. Active non-violence. Yun ang kanilang itinataguyod noon, advocacy nila. Kaya umiikot sila noon, pati sa mga bilangguan. Minsan nasa Pilipit sila, I was there, sa maximum security. Nagturo sila paano gawin ang active non-violence. At ipagdasal po natin, hari nawa, sa tulong ng Diyos, sa mga pagkakataon na tayo nasasaktan, suklian ng kabutihan, sa pagkatiyan ng pamaraan para madaig ang kasamaan. Pangalawa po, pinapahayag din ng Ebanghelyo ngayong linggo na ang tanging makapagpapalaya sa mga espiritu ay si Jesus. That is one thing that we cannot do to drive out demons on our own. Kanya nga po kung kayo nakasaksi na ng exorcism o deliverance, lagi natin marinig ang salitang sa ngalan ni Jesus, in the name of Jesus. Kahit na po sa mga pelikula, laging sa pangalan ni Jesus. Always in the name of Jesus. Kahit yung mga alagad ni Jesus, nung nagpalayas ang masamang spirito, sa ngalan ni Jesus, yun ang ginamit nila. That is one thing we cannot do to drive out demons. That's why we need Jesus. Kailangan natin si Jesus para mapalaya ang masamang espiritu na umaalipin sa atin. At kung tutingnan po, maraming umaalipin sa atin. Yung masama nating pag-uugali, yung pagmumura natin, yung paninira, yung pagsisinungaling, yung pandaraya. Maraming masamang espiritu ang di natin namamalayan siyang umaalipin sa atin. At madalas hirap tayo. Kaya ang Ebanghelyo ay nagpapaalala tanging sa pamamagitan ni Jesus. Kaya patuloy po tayong kumapit kay Jesus. Let us continue holding on to Jesus. Siya lang ang makapagpapalayas ng masamang espiritu. Sa tulong ni Jesus. Kanya nga po, di ba, kapag meron tayong kilala na parang naliligaw, ang sinasabi natin, magsimba ka nga, magdasal ka nga. Yan. Yan ang sinasabi natin. Parang sinasabi natin, tanging ang Diyos ang makagagawa ng kabutihan o tanging ang Diyos ang may magagawa para mapalayas ang umaalipin sa iyo. At muli, pagdasal po natin ang biyayang yan. Patuloy nawa tayong palayain ni Jesus sa mga bagay na umaalipin sa atin. May mga pagkakataon gusto natin makawala
pero patuloy tayong alipin. May mga pagkakataon gusto natin bumangon, pero patuloy tayong inaalipin ng mga bagay-bagay. Pagdasal natin, tulungan tayo ni Jesus na makawala sa anumang pagkakaalipin na nakasasama sa atin. Pangatlo po at panguling pagninilay, pinapahayag din ng Ebanghelyo at pinapaalala sa atin ng kasamaan ay wag magpahina sa atin. Bagkus ang masama, magpalakas ng ating pananampalataya. Evil should never weaken us. It should rather strengthen our faith. Evil should never discourage us and make us give up. Evil should keep us going as Christians. Kasi kung minsan kapag maraming may kasamaan, pinanghinaan, sinasabi natin, ganyan talaga ang buhay. Ito yata ang kapalaran ko. It should never discourage us. It should keep us going. Huwag magpatalo sa kasamaan. Huwag magpatalo sa kasamaan. Kasi Jesus ay nagpapaalala sa Ebanghelyo. Kinatakutan siya, nilabanan niya. Tumahimik ka. Lumabas ka dyan. Lumayas ka. Walang nagawa ang masamang espiritu. At itong panahon natin, alam naman natin, hanggang ngayong pandemya, maraming tao ngayon ang pinanghihinaan. Maraming taong inabutan ng depresyon. Maraming taong inabutan ng sobrang takot na ayaw niyang lumabas. Maraming tao na hindi makapag-isip dahil walang katiyakan ng buhay. There's so much uncertainty. At may mga kilala kong inabutan ng parang kawalang gana sa buhay. Dinalaw ko nung isang linggo, o nakaraang linggo pala, yung tiya ko, ayaw nang kumain. Sabi ko, kumain ka. Kung gusto mong pagkain, pagpapaluto kita. Ayaw nang kumain. At meron ba ibang taong alam natin na inabot na ng panghihina? Ano mang nangyayari hindi maganda, it should never discourage us. It should strengthen us. Palakasin ng ating pananampalataya. Sapagkat meron tayong Diyos na kapiling. Sa mga unos ng buhay, hindi tayo nag-iisa. Tandaan niyo po yung tagpo sa Ebanghelyo. Yung mga alagad ni Jesus ay nasa bangka. Hinahampas ng malakas na angin. Natakot sila. Ang nakalimutan nila, kasama nila sa bangka, si Jesus. Ano mang pagsubok unos sa buhay na pinagdadaanan ng tao, huwag nating kakalimutan o pinagdadaanan ninyo. Huwag nating kakalimutan na meron tayong kasama at karamay, si Jesus. Kasama natin lagi sa unos, sa tagumpay man, sa lungkot o ligaya, si Jesus. Huwag niyang kakalimutan. Kaya anumang unos o anumang kasamaan, huwag dapat magdala ng panghihina. Bagkus, mas palakasin nito ang ating pananampalataya. Patuloy nawa tayong tulungan at gabayan ng mabuting balita ng kaligtasan. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing.
Nanaog sa karoroonan ng mga yumao, ay may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga reliyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw na manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin din ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pangsariling mga kahilingan. Sama din natin sa ating panalangin ang mga pasalamat at kahilingang alay sa misang ito. Kayin din sa mga nagdiriwang na kailang kaarawan, sama si Annalie Garcia, at para sa kagalingan ng lahat ng may karamdaman, ama sina Freya Rodriguez, at lahat ng may karamdaman. Kayin din para si Lily Nel de Mesa at ang LTO Mandaluyong, at para sa kaluwalhatian ng lahat ng kaluluwa. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang natanggapin ang iyong paanyayang ipahayag, ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at magawa alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Uupo na po ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang
sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, may nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya, pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang bayang inibig mo ngayon'y umaawit, sa'yo ay sumasambat, nananalig. Umaasang diringgin ang bawat dalangin, sa alay na ito'y nakalagay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, umaasa, sumasamba, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay yung tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Marapat na siya ay pasalamatan. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil angad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitis siya ay nanaig.
at ang kamatayan ay kanyang nalupig, at siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel ay awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, luluhod na po ang lahat. Ama naming banal, kung bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kay banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinapahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay biglang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magasaldo-saldo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, ang lahat ng obispo, mga pari at diakono. Ay lahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Atin pong awitin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa malinang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang
naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At subayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Luluhod na po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Sa
gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Announcement, Candelaria. Sa 2 ng Pebrero, Martes, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, inaanyayahan po ang lahat na magdala ng kandila para ito po ay mabasbasan. Magkakaroon po ng pagbabasbas ng kandila sa lahat ng misa ng nasabing araw. Kapistahan ng Birhen Lourdes. Sa 2 hanggang 10 ng Pebrero, ganap na alas 12:15 ng hapon, ay magkakaroon ng nobena para sa kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Sa 11 ng Pebrero, ganap na alas 12:15 ng tanghali, ay ang Fiesta Mass para sa kapistahan ng Birhen ng Lourdes. Kapistahan ni St. Blaise. Sa 3 ng Pebrero, Miyerkules, kapistahan ni St. Blaise, patron ng mga may sakit sa lalamunan. Magkakaroon po ng pagbabasbas ng lalamunan sa lahat ng misa. Holy Hour, sa 5 ng Pebrero, ganap na alas 3 ng hapon, ay mayroong Holy Hour sa loob ng simbahan. First Saturday Rosary. Sa 6 ng Pebrero, ganap na alas 3 ng hapon, ay mayroong pagdarasal ng Santo Rosario. Maraming salamat po. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naing ang pagmahal, kami nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggang. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating banal na misa, gayon din po sa mga patuloy na nakikiisa sa ating live streaming. Salamat po sa inyo. God bless you. At next Sunday po, February 7, mayroon tayong 8:30 pa rin live streaming. Subalit, inaanyayahan ko kayo sa 10 a.m. Mass next Sunday. Yun ang ating simpleng launching ng 500 Years of Christianity. Ang magmimisa po ng 10 a.m. next Sunday ay ang ating apostolic administrator na si Bishop Roderick Pabilio. May 8:30 pa rin po live streaming. Tumalit sa kayo'y inaanyayahan ko sa 10 a.m. sa misa ni Bishop Pabilio. Ito din ay papalabas sa TV Maria, yung 10 a.m. next Sunday. Sama-sama po nating i-launch ang 500 Years of Christianity dito sa ating simbahan. May munting sorpresa po kami sa mga magsisimba ng 10 a.m. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay si Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuting umaga po sa inyong lahat. Manatili po lamang sa kanilang pwesto at hintayin pong hudyat ng ushers, greeters, and collectors para sa maayos na paglabas ng simbahan. Maraming salamat po.